Isipin mo ito. Nakaupo ka sa isang malaking hall, baka sa isang konferensya, o sa simbahan mo tuwing linggo, may nagsasalita sa harap tungkol sa misyon, may mga slideshow, mga larawan ng mga bata, mga komunidad sa malalayong lugar na, alam mo na, nangangailangan ng tulong. At nararamdaman mo yung kurot sa puso mo. Bumubulong ka sa sarili mo, gusto kong maging bahagi niyan. Pero paglabas mo ng pinto, yung nag-aalab na inspirasyon, biglang lumalamig. Napapalitan ng mga tanong. Okay, pero saan ako magsisimula? Paano? Hindi naman ako pastor o misyonary. Qualified ba ako? At yan mismo ang sentro ng pag-uusapan natin ngayon. Pinadala mo sa amin itong mga materyales tungkol sa gap. Yung malaking puwang sa pagitan ng awareness, yung pagkakaalam, at ng action o yung mismong pagkilos. Ang misyon natin ngayon ay himayin itong mga pinadala mo para tulungan kang mag-growing ng sarili mong mapa mula sa pagka-inspire patungo sa totoong pag-aksyon. At ang challenge na yan ay hindi lang tungkol sa logistics, kundi may mas malalim na pinanggagalingan. Isang punto sa mga binigay mong materyales ay ito. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng audience, kundi ng mga participants. Kaya ang tanong na bumabagab sa marami ay hindi talaga gusto ba ng Diyos na kumilos ako? Kasi ang sagot dyan, malinaw na oo. Ang totoong tanong ay, paano? At titingnan natin kung anong mga sagot ang inaalok ng mga source mo sa tanong na yan. Sige, himayin natin to. Bakit nga ba ang dami inspired pero nananatiling stuck? Sinasabi dito sa mga notes mo na kapag ang awareness ay hindi nasusundan ng malinaw na daan, nauuwi ito sa isa sa tatlong bagay. Una, passive admiration. Ito yung paghanga mo sa mga misyonero. Nakikita mo sila na parang mga superheroes. Iniisip mo, wow, ang galing nila. Pero hindi mo kailanman maiisip na, deka, baka kaya ko rin yan. Parang sila ay nasa ibang kategorya ng pagiging Kristiyano at ikaw, ordinaryong manunood lang. At yung pangalawa, sigurado akong marami sa atin ang nakakaramdam nito. Ang spiritual guilt. Yung pakiramdam na tuwing linggo may sinasabi tungkol sa pagtutulong at para kang tinutusok sa loob-loob mo kasi alam mong hanggang upuan ka lang. Ganyan. Alam mo ang pangangailanan, nararamdaman mo ang tawag, pero dahil wala kang ginagawa, parang may utang ka sa Diyos na hindi mo mabayaran. Nagiging pabigat siya sa kalooban mo. At ang pangatlo, na konektado sa dalawa, ay ang elite participation. Dito na nabubuo yung ideya na ang misyon ay para lang sa ilang special forces, yung mga super spiritual, yung mga tinawag talaga, na para itong isang exclusive club. Okay, at binibigyang diin dito sa research na yan ay isang malaking misunderstanding sa kung paano gumagalaw ang Diyos. May isang phrase dito na nakuha ng pansin ko, God of ordered obedience. Medyo malalim pakinggan. So, ang sinasabi ba ng sources mo ay hindi lang go ang utos ng Diyos, kundi may kasama itong mapa at instructions? Eksakto. Hindi niya tayo iniiwan sa ere na, bahala na kayo. Isipin mo si Noah. Hindi sinabi sa kanya, gawa ka ng bangka. Hindi. Binigyan siya ng blueprints, sukat, materyales, bawat detalye. Si Moises, hindi lang sinabihan na magtayo kayo ng tolda para sa akin. Binigyan siya ng eksaktong pattern para sa tabernakulo. Pero ang pinakamalinaw na modelo, ayon sa binigay mo, ay si Jesus. Hindi siya nag-lecture lang sa mga disipulo, isinama niya sila. At yung cycle na ginawa niya ang pundasyon ng lahat. Una, tinuruan niya sila. Yung teach. Pangalawa, ipinadala niya sila sa mga biyahe, kahit hindi pa sila perpekto. Yung send. Pangatlo, pagbalik nila, nag-uusap sila para magnilay sa nangyari. Yung reflect. At sa prosesong yon, sila ay lumago. Mature. So, ang istruktura pala ay hindi kalaban ng pananampalataya. Sa halip, ito ang nagbibigay ng channel para makadalo yung pagsunod natin. Oo. Isipin mo ang isang halaman na tumutubo. Ang struktura ay parang yung trellis na ginagamit mo. Hindi nito sinasakal ang halaman. Sa halip, binibigyan niya ito ng direksyon para umakyat at hindi lang gumapang sa luka. Pinoprotektahan nito ang pananampalataya mula sa burnout, disillusionment, at sa pagiging arogante na kaya natin itong gawin mag-isa. Ito yung balangkas para hindi manatiling teorya lang ang tawag ng Diyos.
Okay, so naintindihan na natin kung bakit tayo stuck. May problema sa mapa, hindi sa puso. Ngayon, tingnan natin ang unang sasakyan na pwedeng mag-alis sa atin dito sa starting line, ang short-term missions. Ito yung pinakapamilyar sa marami, pero madalas din itong ma-misinterpret. Ang tingin ng iba, isa itong trip or charity work. Pero ang argument dito sa sources mo, dapat itong tingnan bilang isang training ground para sa pagsunod. Ang goal ay hindi efficiency, ang goal ay formation o paghubog sa'yo. Alam mo, gets ko yung punto tungkol sa formation. Pero may kritik din sa short-term missions, 'di ba? Na minsan mas nagiging volunteerism ito kung saan mas nakikinabang pa yung pinadala kesa sa puntahan niya. Paano sinasagot yan ng mga source mo? Magandang tanong yan at tinutugunan talaga yan dito. Ang sagot ay nasa intensyon. Ang modelo na binibigay ay yung pagpapadala ni Jesus sa 72 disipulo sa Luke 10. Pansinin mo yung instructions niya. Huwag kayong magdala ng supot ng pera o bag o sandalyas. Bakit? Para matuto silang umasa sa Diyos at sa komunidad na pupuntahan nila, hindi sa sarili nilang resources. Ito'y isang ehersisyo sa pagpapakumbaba at pagtitiwala. Ang tawag dito sa material mo ay experiential discipleship. Natututo ka by doing. Ang teolohiya ay nagiging totoo, nagkakalaman kasi nararanasan mo sa gitna ng hirap at pangangailangan. At yung cycle na binanggit mo kanina, yung teach, send, reflect, mature, dito yan nangyayari. Eksakto. Hindi sila basta pinagala at iniwan. Pagbalik nung 72, sobrang excited sila. Pero umupo si Jesus kasama nila para iproseso ang lahat. Nagkaroon ng debriefing. Ikinuwento nila ang mga tagumpay at doon sila tinuruan at iwinasto ni Jesus. Ang rhythm na yan, send, experience, reflect, reform, yan ang nagpapatibay sa formation. Kaya ang short-term mission ay dapat ituring na isang classroom, hindi isang performance. Gusto ko yung sinabi mong classroom. Kasi sa classroom, normal lang magkamali. Pero syempre, ang 2-week class ay panimula lang. Maraming nagtatanong, ano ang susunod na grade level? Dito na siguro papasok yung pangalawang pathway na nasa notes mo, ang internships at apprenticeships. Ito na yung mas malalim na commitment. At ang model dito ay si Pablo at si Timoteo. Sabi sa 2 Timothy 2:2, ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na magiging kwalifikado ring magturo sa iba. Ito'y isang multi-generational vision. Hindi ito simpleng pag-transfer ng informasyon, kundi paghubog ng karakter sa pamamagitan ng pagsasama sa tunay na buhay at ministeryo. So hindi lang ito pag-upo sa isang klase. Nakikita mismo ng apprentice kung paano mananalangin ng mentor niya kapag bagsak na ang loob nito, o kung paano mag-navigate sa conflict sa team, o kung paano magpatuloy kahit may kabiguan, yung mga hindi natututunan sa libro. Tama, may isang kasabihan, ministry is caught as much as it was taught. Nasasagap mo ito, natututunan mo yung how at hindi lang yung what. Ito yung nagbibigay daan sa iyo na matutunan kung paano mamuhay nang may pananampalataya sa araw-araw na mas mahalaga kaysa sa anumang teorya. Pinoprotektahan din ito ang mga bagong leader mula sa pagiging durog ng bigat ng responsibilidad ng masyadong maaga. May kasama kang naglalakad? Ngayon, pag-usapan natin ng isang topic na alam kong hadlang para sa siguro 90% ng mga nakikinig, pera. Para itong isang malaking pader na tila imposibleng akyatin para sa marami. Paano ba tinutugunan ng mga pathways na ito ang funding models at scholarships? Kasi marami ang nahihiyang humingi ng suporta na para bang sign yun ng mahinang pananampalataya. At iyan, ayon sa sources mo, ay isang malaking maling pag-unawa na kailangang itama. Binibigyang diin dito na ang paghahanap ng fondo ay hindi sinyales ng kahinaan. Ito ay isang theological na gawain ng pakikipag-partner. Kapag nag-raise ka ng support, hindi ka namamalimos. Iniimbitahan mo ang iyong komunidad, ang iyong simbahan, mga kaibigan, pamilya, na maging kabahagi sa misyon na ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Ginagawa mo silang partners. Sabi ni Pablo sa Philippians, ang pagbibigay ng suporta ay isang anyo ng pagsamba, isang mabangong handog na kalugod-lugod sa Diyos. So, ang support raising ay hindi lang tungkol sa pera,
kundi tungkol sa pagbuo ng isang team, isang community of partners. Paano naman yung mga scholarships at grants na binabanggit dito? Ang mga iyan ay strategic investment ng simbahan para sa mga susunod na leader. Ito ay isang malakas na statement na ang pagtatawag ng Diyos ay hindi dapat limitado sa mga may kaya lang sa buhay. Kapag ang isang simbahan o organisasyon ay nag-aalok ng scholarship, ang sinasabi nila ay naniniwala kami sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo at gusto naming mamuhunan dyan. Tinatanggal nito ang isang malaking hadlang at pinapalawak ang field para mas maraming tao ang makasagot sa tawag. Okay, I get the first three pathways. Practical lahat. Pero yung huli sa listahan mo, medyo nabother ako. National recognition and celebration. Sa totoo lang, hindi ba't yan ang problema sa kultura natin ngayon? Lahat gustong maging sikat, lahat gustong may recognition. Paano naging bahagi ng misyon ang pagpapasikat? Isang napaka-importanteng tanong niyan dahil madaling ma-misinterpret. Ang diin dito ay malayo sa paglikha ng mga celebrity. Ang layunin ng pagkilala at pagdiriwang ay para magpatibay ng isang kultura kung saan ang pagsunod sa Diyos ay normal, ipinagdiriwang at ginagaya. Ang focus ay hindi sa pag-angat ng isang individual, kundi sa pagpapalakas ng loob ng buong komunidad para sumunod din. Sabi sa Hebrews 6.10, hindi malilimutan ng Diyos ang iyong ginawa. Ang pagkilala mula sa komunidad ay isang paraan para udyukan ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. So, kapag may kinikilala, parang sinasabi ng buong komunidad, ito ang pinapahaladahan natin, ito ang itsura ng pagsunod. Ito ang gusto nating makita sa marami. Ginagawa nitong visible at aspirational ang isang bagay na madalas ay hindi nakikita. Eksakto. Pinapalakas nito ang loob ng mga kasalukuyang naglilingkod na madalas ay napapagod at nasisiraan ng loob. At nag-iimbita ito sa iba na makilahok. Sinasabi nito sa lahat na ang misyon ay hindi isang side project ng simbahan. Ito ang sentro ng ating pagkakakilanlan bilang mga mananampalataya. Okay, so naintindihan na natin ang mga problema at ang apat na posibleng daan. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Para maging konkreto ito, may kwento sa sources mo tungkol sa isang babae, si Ana. Iwalk mo kami sa journey niya. Paano siya nagsimula? Si Ana, parang karamihan sa atin. Nakaupo sa simbahan, nakakaramdam ng kurot sa puso. Pero instead na i-dismiss yun, ang una niyang ginawa, nag-attend siya ng isang mission workshop sa simbahan niya. Simple. Yun ang kanyang awareness stage. Mula doon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sumubok ng isang short-term experience, isang 2-week outreach program sa isang kalapit na probinsya. Hindi pa abroad, hindi pa pangmatagalan. Isang malihit na hakbang lang. At ano ang nangyari pagkatapos nun? Dahil sa karanasan yon, naging mas malinaw sa kanya ang mga kaloob niya at ang tawag ng Diyos. Kaya pumasok siya sa isang internship, isang 6-month apprenticeship, kasamang isang missionary couple na nagmiministeryo sa mga campus. At para masuportahan yon, pumasok yung funding, isang kombinasyon ng sponsorship mula sa simbahan niya at isang maliit na scholarship. At pagkatapos ng 6 na buwan, nagkaroon ng recognition. Ibinahagi niya ang kanyang kwento at mga natutunan sa isang commissioning service sa simbahan. Ang resulta, sa loob lang ng 18 buwan, yung dating manonood lang, naging isang aktibo at kumpiyansang kahalahok sa misyon. Ang ganda ng kwento niya kasi hindi ito isang malaking nakakatakot na pagtalon. Ito ay serye ng maliliit, magkakakonektang hakbang. At ang tawag dito sa source mo ay spiritual architecture. Isipin mo, hindi ka lang basta nagtatapon ng buto at umaasang may tutubo. Sinasadya mong mag-arkitekto ng isang hagdanan para sa sarili mo. Bawat baitang ay isang malinaw na hakbang pataas. Hindi ito magic, ito ay intensyonal na pagunlad. Kaya ang hamon sa'yo ng material na ito ay maglista. Ano ang mga oportunidad sa paligid mo? May short-term mission ba ang simbahan mo? May mga internship ba? May mga scholarship ba na pwede mong applyan? Mula sa listahan na yan, maaari kang bumuo ng isang sequence na akma sa'yo. At ang pinakamahalaga, huwag mong lakarin ito ng mag-isa. Humanap ka ng mentor. At may isang malinaw na tanong na iniiwan para sa'yo. Aling landas ang kaya kong tahakin sa sunod na 12 buwan at anong suporta ang kailangan ko para magpatuloy? Hindi ito tungkol sa pagplano ng buong buhay mo in the next 10 years. Tungkol lang ito sa pagtukoy ng isang tapat na susunod na hakbang.
So mula sa pakiramdam ng pagka-inspire pero pagiging stuck, nakita natin ng may mga malinaw at praktikal na mga hakbang para kumilos. Hindi ito tungkol sa pagiging perfecto o sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Ang punto pala ay ang pagiging tapat sa maliliit at sunod-sunod na hakbang. Ang layunin, ayon sa binigay mo, ay hindi lang isang event ng paglilingkod, kundi isang pamumuhay, yung tinatawag na Mission Day o ang pagsali sa misyon ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay, nasaan ka man. At bilang panghuling pagninilay, madalas nating tinitignan ang mga hadlang, takot, pera, kakulangan sa oras, bilang mga pader na humaharang sa atin. Paano kung babaguhin natin ang ating pananaw? Ang sabi sa sources mo, ang mga hadlang ay mga pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang lakas sa ating kahinaan. Ang kakulangan sa pera ay pagkakataon para magtiwala. Ang takot ay pagkakataon para lumapit sa Kanya. Kaya ang tanong na iniiwan namin sa iyo ay hindi lang ano ang kaya kong gawin, kundi sino ang aanyayahan kong maglakad kasama ko sa landas na ito. Dahil ang misyon, sa simula pa lang, ay hindi kailanman solong paglalakbay. Ito ay laging pinapalakas ng komunidad.